May mga bagay sa buhay na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang hawakan. Pero may isang Panginoon na kayang abutin ang hindi mo na kayang abutin. Sa oras na ito, lumapit ka sa Kanya hindi para magtanong ng bakit, kundi para maramdaman ang Kanyang presensya. Ang puso mong pagod ay may tahanan sa Kanyang mga kamay. Ang mga tanong mong walang sagot, kayang sagutin ng katahimikan ng Diyos. Sabi sa awit 26:10, "Tigil kayo at kilalanin ninyong ako ang Diyos." Sa katahimikan ng puso, dun siya nagsisimulang kumilos. Huwag mong pigilan ang sarili mong magtiwala. Dahil sa oras na ito, maaaring ito ang simula ng pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kinikimkim mong hindi mo na kaya. Ngayon, huminga ka ng malalim. Ihandang ang puso. Handa na ang langit. Minsan kahit anong lakas ng loob natin, may mga sandaling napapahinto tayo. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil ramdam natin na may sinasabi ang Diyos. Ganitong oras ngayon. Isang banal na sandali kung saan ang puso mo ay inaanyayahang makinig, hindi lang sa paligid, kundi sa mismong tinig ng Panginoon. Alam mo, may kapangyarihan ang katahimikan ng umaga. Sa ganitong oras, bago pa man sumiklab ang ingay ng mundo, ang langit ay bukas, ang mga anghel ay nagbabantay. At ang Diyos, siya ay naghihintay. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay ang simpleng pagtitiwala ng isang anak na nagsasabing, "Ama, nandito po ako." Sabi sa awit 143:8, "Ipaunawa mo sa akin sa kinaumagahan ang iyong kagandahang loob, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ituro mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran, sapagkat sa iyo itinataas ko ang aking kaluluwa." Kapag isinuko mo sa Kanya ang direksyon ng araw na ito, ibabalik niya ito sa iyo, puno ng kapayapaan at katiyakan. Kaya ngayon, kaibigan, huwag mo nang kontrolin ang hindi mo hawak. Huwag mong pigilin ang kilos ng Diyos. Handa na ang langit na ipakita ang kapangyarihan niya sa mga bagay na hindi mo kayang ayusin. Dahil kapag si Lord ang kumilos, may nangyayaring hindi mo inaasahan. Ihanda mo ang iyong puso dahil kakausapin ka ng Diyos sa panalangin ito. Isulat sa comments, "Panginoon, sa iyo ko ibinibigay ang lahat." At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sama-sama tayong manalangin araw-araw. Ngayong hininga mong dahan-dahan, hayaan mong bumaba sa puso mo ang kapayapaan ng Kanya. Lumapit ka na parang isang anak na naglalakad patawid sa madilim na landas. At sa bawat hakbang, ramdam mo ang kamay ng Diyos na hawak-hawak ang iyong kamay. Dahil ang araw na ito ay hindi lang basta araw, ito ay panalangin ng umaga, isang sandali ng direksyon ng Diyos, isang regalo ng pag-asa at pangako na magtatak sa iyong espiritu ng bagong liwanag. Sa gitna ng karagatan ng ayaw mong impluensya, naririto ang isang tinig na pumipigil sa bagyo. Itigil ninyo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. At sa katahimikan ng puso mo, doon siya nagsisimulang kumilos. Alam mong may mga bagay na hindi mo makakontrol, pero hindi yun hadlang sa Kanya. Ang mga ito ang siya na nangakong hahawakan, ang layunin mo, ang bukas mo, ang pangarap mo. Kaya ngayong umaga, gusto ng Ama na marinig mo ang isang bulong sa iyong kaluluwa. Ako ang may hawak. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang ihanda ang lahat. Ang kailangan mo lang ay pagtitiwala. Isang simpleng salita na puno ng kapangyarihan. "Panginoon, narito ako. Inilalapit ko ang kulang kong lakas sa iyong buong kapangyarihan. Inilalapit ko ang mga tanong ko, ang mga hindi ko maabot, ang mga hindi ko makitang bukas. At tinatanong ko, i-prepare mo ako. Ibukas mo ang mata ng aking espiritu upang masilayan ang landas na nilatag mo para sa akin ngayong araw." Sabi sa awit 143:8, "Ipaunawa mo sa akin sa kinaumagahan ang iyong kagandahang loob, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ituro mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran, sapagkat sa iyo itinataas ko ang aking kaluluwa." Narito tayo ngayon sa dumadaan na sandali ng katahimikan.
Handa na ang Diyos na gamitin ang iyong panalangin upang buksan ang mga pintuan na matagal mo nang hinintay. Karagdagan pa, nais kong maramdaman mo ang lakas ng pagsuko. Hindi ito pagkatalo. Ito ay pagtanggap ng kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Isipin ang isang bata sa yakap ng kanyang ama. Hindi siya nagmamakaawa, hindi siya kumikilos ng sadyang siguraduhin ang bawat hakbang. Basta't alam niyang itataguyod siya, gagabay siya. Ganyan din ang Diyos sa iyo. Ang bawat hihinga mo ngayon ay paanyaya sa Kanya. Halika Panginoon, gawin mo ang hindi ko kayang gawin. At habang sinasabi mo ito, nararamdaman mo ang dahan-dahang pag-angat ng iyong espiritu, ang anino ng takot na unti-unti nang nawawala, ang pagigting ng pag-asa na unti-unting nagliliwanag. Tayo ay manalangin ng magkakasama sa katahimikan ng puso mo. Hayaang dumaloy ang mga salita hindi bilang listahan ng hinihiling, kundi bilang isang bulong ng tiwala sa Ama. Ama naming para sa ngayon, nilalapit namin ang aming mga kamay at buong puso sa iyong harapan. Hindi kasama sa aming pasanin ang pagod ng pagkontrol, kundi ang gitna ng iyong kapayapaan. Naway dumating sa amin ang iyong kagandahang loob na bumalat sa amin ng bagong lakas. Ibukas mo ang mga mata ng aming puso sa mga himala na matagal nang naghihintay. Palakasin mo ang aming pananampalataya para sa mga bagay na hindi namin matanaw. Hikayatin mo kami na sumunod sa iyong tinig, kahit pa kakaiba ang landas, kahit pa wala pa kaming buwang sagot, sapagkat alam naming ikaw ang may-ari ng simula at wakas. Aming Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Maraming salamat dahil hindi mo kami pinababayaan sa gitna ng aming mga tanong. Ikaw ang nagbibigay direksyon. Ikaw ang humahawak ng aming bukas. Ikaw ang nagpapalakas ng aming loob. Ngayong araw, ang kami ay nakahawak sa kanyang pangako. Hindi kami susuko dahil kami ay may Diyos na tumatalima, may Diyos na nagmamahal ng labis, may Diyos na nag-aanyaya ng isang buhay na may kapayapaan, may layunin, may direksyon. Sa iyong pangalan, aming Ama, kami ay nagpapatuloy. Ilarawan mo kami ng iyong liwanag, bigyan mo kami ng katiyakan, at patawarin mo kami kung kami ay natagalan sa tiwala. Ito ang aming panalangin, ito ang aming awit, at sa dulo ng aming hininga, kami ay nananalig. Amen. Ngayong pagkatapos mong ibigay ang iyong puso, huwag mong ialis ang panahong ito. Huwag mong tapos hinangin lang ito at bumangon agad. Hayaang manahimik ang mundo ng ilang sandali at pakinggan mo. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa loob mo. Ako ang may hawak ng iyong bukas. Maaari mong sabihin sa sarili mo, Diyos ko, pinapakinggan kita. Ngunit bago tayo tumawid sa susunod na kabanata, isang tanong ang nais kong itanong sa iyo ng matapat. Handa ka na bang hayaang ang Diyos ang kumilos sa mga bagay na hindi mo nahawak? Isulat sa comments ang salitang saklulo kung handa kang sagutin ang tawag niya. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe ka na sa channel na ito dahil sama-sama nating tatahakin ang panalangin ng umaga upang ang bawat araw mo ay maging hakbang patungo sa direksyon ng Diyos. Ngayong nailatag mo na ang puso mo sa paanan ng Diyos, oras na para yakapin mo ang isa sa mga pinakamakapangyarihang liwanag mula sa salita ng Diyos, ang kwento ni Moises. Hindi ito isang alamat o lumang istorya lang, kundi isang larawan ng kung paano kumikilos ang Diyos kapag tayo ay sumusuko, nagtitiwala at nagpapakumbaba. Si Moises ay hindi nagsimula bilang malakas. Sa katunayan, marami siyang tanong, marami siyang takot, wala siyang tiwala sa sarili. Pero kahit ganoon, siya pa rin ang pinili ng Diyos. Hindi ba't ganyan din minsan ang nararamdaman natin? Parang kulang tayo, parang hindi tayo karapat-dapat. Pero sa mata ng Diyos, sapat na ang puso mong handang makinig. Noong tinawag si Moises mula sa nasusunog na punong kahoy, hindi niya agad naintindihan ang plano ng Diyos. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ako'y sa iyo." Isang simpleng pangungusap pero may dalang buong lakas ng langit.
Kapag narinig mo yon, biglang lumuluwag ang dibdib mo. Kasi hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang alam ang lahat ng detalye, kailangan mo lang ng pananampalataya. Dahil ang Diyos, siya na ang bahala. Ganyan ang panawagan sa iyo ngayon. Maaring may disyerto ka ring pinagdadaanan, baka nasa gitna ka ng kawalan ng direksyon. Pero gaya ni Moises, kaya kang tawagin ng Diyos kahit sa gitna ng pagiging ordinaryo mo. Kahit sa gitna ng trabaho mong tila walang saysay, kahit nasa isang lugar ka ng paghihintay o pananahimik, minsan sa pinakainaakalang walang kwentang lugar, doon nagsisimula ang pinakabanal na kwento. Isang bagay ang ginawa ni Moises na nagpabago ng lahat. Nakinig siya, tumigil siya, at lumapit siya sa presensya ng Diyos. Ngayon, ikaw din ay inaanyayahang tumigil, huminga at lumapit. Ang tawag ng Diyos sa iyo ay hindi tungkol sa kagalingan mo, kundi sa kabuuan ng kanyang plano. At sa sandaling sinagot ni Moises ang tawag ng Diyos, hindi lang siya nagbago, kundi ang buong kapalaran ng Israel. Isipin mo, isang taong may takot, ginamit upang iligtas ang isang bayan. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Dahil kung ang Diyos ang tumatawag, may dahilan, may layunin, may direksyon, At kahit nang si Moises ay lumapit sa dagat na hindi malagpasan at naririnig niya ang takot ng mga taong kasama niya, sinabi ng Diyos sa kanya, "Bakit ka tumatawag sa akin? Iunat mo ang iyong tungkod." Ibig sabihin, meron ka ng hawak, may binigay na ang Diyos sa iyo, may pananampalataya ka na, may salita ka nang natanggap, ang kailangan na lang, sumunod ka. Ang bawat dagat sa buhay natin, problema, kawalan ng kasagutan, takot, ay hindi hadlang para sa Diyos. Sa katunayan, dun siya mas pinakakumikilos. Gaya ng ginawa niya kay Moises, hahatiin niya ang dagat sa harapan mo. Magkakaroon ng daan kung saan walang daan. Magkakaroon ng sagot kung saan walang sagot. Kaya habang pinagninilayan mo ito, itanong mo sa sarili mo, ano ang dagat sa buhay ko ngayon na gusto kong ipagkatiwala sa Diyos? Ano ang kinatatakutan kong hakbangan kahit may salita na siya sa puso ko? Dahil minsan, hindi kulang ang panalangin natin. Kulang lang tayo sa pagsunod. At tandaan mo ito, hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa mga sumusunod. Hindi man agad-agad ang tugon, pero siguradong may direksyon. Ang gabay ng Diyos ay dumarating sa tamang oras, sa tamang paraan, at laging mas higit kaysa inaasahan mo. Kaya ngayon, habang nananatili ang presensya niya sa paligid mo, habang ramdam mo pa ang init ng kanyang mga salita, hayaan mong taniman sa puso mo ang parehong pananampalatayang bumuhay kay Moises. Isang pananampalatayang tumitindig kahit walang katiyakan. Isang paniniwalang nagsasabing, "Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero alam kong kasama kita." Alalahanin mo, hindi mo kailangang lumakad ng mag-isa. Hindi mo kailangang intindihin ang bawat hakbang. Ang kailangan mo lang ay maniwala na ang Diyos ang kasama mo sa bawat hakbang. At kapag ikaw ay nananalangin ng may ganitong pananampalataya, hindi mo lang pinapalaya ang iyong mga alalahanin. Binubuksan mo rin ang pinto para sa mga himala. Ngayon, habang ang panalangin ng umaga na ito ay patuloy na bumabalot sa iyo, hayaang isapuso mo ang mensaheng ito. Kapag si Lord ang may hawak, walang imposible. Kahit gaano pa kamalabo ang kinabukasan sa mata ng tao, malinaw ito sa paningin ng Diyos. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, magsulat ka sa comments ng "Ako ay tinatawag ng Diyos." Isa lang itong pangungusap, pero sa puso ng langit, malakas ang dating nito. At kung gusto mong patuloy tayong magsama sa mga ganitong panalangin at mensahe mula sa salita ng Diyos, mag-subscribe ka na ngayon. Marami pa tayong tatalakayin at gusto kong kasama ka sa bawat sandali. Ngayong nakita mo na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Moises mula sa disyerto, papunta sa dagat at doon sa pangakong lupain, oras na para marinig mo ito, may paparating na sagot, may inilalapit na pagpapala at may binubuksang pinto na hindi mo pa nakikita. Hindi aksidente na naririto ka ngayon.
Ang bawat salita na naririnig mo ay may laman ng langit, may pahid ng espiritu, may layunin na hindi lang para palakasin ka, kundi para ihanda ka. Kapag ang Diyos ang nagsimulang magsalita sa puso mo, wala nang makakapigil. Kahit anong hadlang sa paligid mo, kahit anong tanong sa isip mo, kahit anong emosyon sa puso mo, walang kayang sumara sa pintuan na binubuksan ng Diyos. Hindi mo kailangang ipilit dahil ang kilos ng Panginoon ay dumarating sa katahimikan. Dumarating habang ikaw ay nagpapakumbaba, habang ikaw ay nananalangin, habang ibinubulong mo sa Diyos, kayo na po ang bahala. Kaibigan, hindi mo kailangang maging matatag sa iyong sariling lakas. Hindi mo kailangang malaman kung paano ito matatapos. Ang hinihingi lang ng Diyos sa oras na ito ay ang buo mong tiwala. Isang pananampalatayang hindi nakadepende sa resulta, kundi sa katapatan niya. Isang paniniwala na nagsasabing, Panginoon, kahit hindi ko pa ito nakikita, naniniwala ako na ikaw ay gumagawa. Kaya ngayong umaga, gusto kong ilagay mo sa iyong puso ang panibagong pananaw. Tumigil ka sa pagkontrol at magsimulang magtiwala. Hindi ka nawawala, hindi ka pinabayaan. Ikaw ay inilalagay ng Diyos sa tamang oras, sa tamang lugar at sa tamang posisyon para matanggap mo ang kanyang kalooban. Ang tanong lang ay, handa ka bang bitawan ang sayo para tanggapin ang sa kanya? Ang pananampalataya ay hindi laging may kasamang damdamin. Minsan, tahimik ito. Minsan, parang walang nangyayari. Pero sa mundo ng espiritu, may himala ng nabubuo. Sa bawat dasal mong tahimik, sa bawat luha mong hindi mo pinapakita sa iba, sa bawat Panginoon, kayo na po ang bahala. Hindi nawawala, hindi nasasayang. Tinatanim ng Diyos yan sa lupa ng kanyang mga plano at darating ang panahon, aani ka. Isang paalala mula sa salita ng Diyos, ang may tiwala sa Panginoon ay hindi mabibigo. Hindi mo kailangang takutin ang sarili mo sa mga posibilidad. Hindi mo kailangang ulit-ulitin ng paano na to kasi may Diyos kang sumasagot sa mga tanong na hindi mo na kayang isipin. Ang Diyos ang gumagawa ng daan sa gitna ng kawalan. Ang Diyos ang naglalagay ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang Diyos ang nagsasabi, Anak, hindi mo kailangan malaman ang lahat. Ako ang bahala. Kaya ngayon, nais kong marinig mo ito. Nasa season ka ng paglipat, mula sa pag-aalala patungo sa kapayapaan, mula sa pagdududa patungo sa tiwala, mula sa pagiging alipin ng takot patungo sa kalayaan ng pananampalataya. Hindi aksidente ang mga naririnig mo ngayon. Ito ay personal, ito ay para sa iyo. Huwag mong baliwalain ang panawagan ng langit sa puso mo at sa paglipat mo sa season na ito, ang una mong hakbang ay hindi kilos sa labas, kundi pagsuko sa loob. Kaya ko sinasabi sa iyo ngayon, huminga ka, bitawan mo, hayaan mong ang Diyos ang kumilos, hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit kanino. Basta't alam mo sa puso mo na sinagot ka ng Diyos, dahil totoo yan, may tugon na, may sagot na, may kilos na sa likod ng eksena. Hindi mo man maramdaman agad, hindi mo man makita agad, pero sa panalangin mong ito ngayong umaga, binubuksan ang pinto ng langit. Hindi ito panaginip, hindi ito aksidente, panawagan ito at pinili mong tumugon. Kaya ngayon, habang nararamdaman mo ang presensya ng Diyos na dumarampi sa iyo, hayaang magsimulang gumalaw ang pananampalataya mo. Tumingin ka sa loob mo. Ano ang kailangan mong bitawan ngayon? Ano ang matagal mo ng hawak na hindi mo na kayang dalhin? Ibigay mo na sa Diyos. At pagkatapos mong ibigay, huwag mo nang bawiin. Hayaan mong siya ang humawak. Siya ang Diyos na tapat. Siya ang Diyos na hindi nakakalimot. Siya ang Diyos na gumagawa ng imposible. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, nararamdaman mo ba ang panawagan ng Diyos sa puso mo? Yung tahimik pero malalim na pagimbita na parang sinasabi niya, Anak, ako na ang bahala. Kung oo ang sagot mo, isulat mo sa comments ang salitang, Panginoon, sa inyo na po ang lahat. Isa lang yan na salita pero sa langit, sigaw yan ng pananampalataya. At kung gusto mong patuloy tayong magsama sa bawat umaga para sa panalangin,
para sa direksyon ng Diyos, para sa sagot na galing sa Kanya, mag-subscribe ka na. Hindi ka nag-iisa. Marami pa tayong pag-uusap, pananalangin at paglapit sa Diyos. At gusto kong kasama ka simula ngayon. Salamat sa pagpapatuloy. Narito ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay sa umagang panalangin. Isang malalim na sulyap sa paghahanda para sa susunod na yugto ng iyong espiritual na buhay. Handa ka na ba? Ngayong nararamdaman mo ang ugnayan sa pagitan ng iyong puso at ng tinig ng Diyos, pumasok tayo sa susunod na yugto, ang paglapit sa tunay na pagsuko at pagtanggap ng kanyang plano. Sa bawat sandali na inilaan mo para sa panalangin ng umaga, may isang lihim na pahayag na bumubuo sa loob mo, hindi ka nag-iisa. Ang mga bagay na lampas sa iyong abot, ang mga tanong na hindi mo masagot, ang mga hangarin na hindi pa natutupad, lahat yan ay may lugar sa tukso ng Diyos para ilatag sa Kanya. At habang ginawa mo na ang hakbang ng tiwala, ngayon ang tanong, handa ka na bang hayaan ng Diyos ang magdala ng susunod na kabanata? Maraming beses tayo ay kinakaharap sa pagitan ng akanin ko pa yata ito at iiwan ko na sa Diyos. At sa panahong ito, ang Diyos ay sumasambit sa puso mo. Hayaan mo ako, hindi bilang pagwawalang bahala sa iyo, kundi bilang pagpapahayag ng kanyang mapaniwalaang kapangyarihan sa iyong buhay. Hindi mo kailangang hawakan ng lahat, hindi mo kailangang maging ang lahat. Ikaw ay nilikha niya para sa mas mataas na layunin, isang layunin na hinihintay mong tuklasin, isang direksyon na nagsisimula ngayon. Sa pagharap mo sa bagong yugto, maramdaman mo ang presensya niya na dahan-dahang naglalakad sa tabi mo. Para bang may kamay na nagtataguyod sa iyong balikat, nagsasabing, huwag kang matakot. At iyon ang pangako ng Diyos sa bawat anak niya, kapayapaan na hindi nakabase sa sitwasyon, direksyon na hindi nakabase sa sariling kakayahan, at pangako na hindi nakabase sa oras ng tao. Sa panalangin ng umaga, ipinapahayag mo ang pagkilos niya, at ngayon, sa pagsuko mo, nabubukuran mo ang plano niya. Isipin mo ang isang bata na nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Hindi siya nagsisikap na panatilihin ang balanse, hindi niya iniisip ang malayong hakbang. Simpleng humahakbang kasama ang ama. Ganyan ang buhay mo sa Diyos ngayon. Huwag mong ipilit ang sarili mong lakas. Huwag mong subukang gawing ayos ang lahat bago mo ilapit sa Kanya. Ang kailangan mo lang isang puso ng pagsuko, isang bibig ng pananalig, isang espiritu ng pag-asa. At habang nangyayari ito, makikita mo ang mga bagay na kailanman ay natakot kang hawakan. Unti-unting ginagawang tangan ng Panginoon. Kapag sinabi mo sa Diyos, ikaw na ang bahala, nagsimula ang himala. Hindi laging mayroong tatak, hindi laging mayroong dramatikong eksena, ngunit mayroong katotohanang gumagalaw. May direksyon na bumubuo sa loob mo. May tapang na lumilitaw kahit wala kang nakikitang dahilan. May kapayapaang dumadaloy kahit hindi kumpleto ang sagot. At ang video na ito, ang panalangin na ito, ang mensahe na ito ay sandali lamang ng isang mas malaking paggawa ng isang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Ngunit bago yahabain ang susunod na hakbang, nais kong tanungin ka, anong bahagi ng iyong buhay ang kailanman mong inisip na hindi maaabot? Ano ang hinahangad mo pero tila palaging lumalabas sa dulo ng hirap? Ngayon, ilapag mo ito sa paa ng Diyos. Gawin mong panalangin ng umaga ang isang deklarasyon. Diyos ko, layunin mo ang buhay ko. Gamitin mo ako at hayaan mong ang kanyang direksyon ang magdala ng hakbang mo. Ang pagtanggap ng bagong yugto ay hindi nangangahulugang ang dating pagod ay mawawala kaagad. Ngunit nangangahulugan ito na may bagong puso kang tinanggap. May bagong orasyon ng umaga ka ngayon. May bagong pangako ng Diyos sa buhay mo. At ang kayamanan ng panalangin ang magsisimulang humabi ng kalakasan diyan. Kaya tumayo ka, hindi lamang bilang tagapakinig, kundi bilang anak ng Diyos na may karapatan sa kanyang pagpapala. Ikinikilos mo siya ngayong araw, pinapayagan ang kanyang plano na mabuo sa buhay mo. Ngayon,
Kung naramdaman mong ito ang tugon ng iyong puso, isang panawagan mula sa langit, magkomento ka ng salita, bagong simula. Gamitin mo ang isang pariralang ito bilang deklarasyon ng iyong pananampalataya. At kung nais mong makasama pa sa mga susunod na mensahe tungkol sa panalangin ng umaga, direksyon ng Diyos, at sagot sa mga bagay na lampas sa iyong abot, huwag kalimutang mag-subscribe. Kasama ka namin sa bawat hakbang, sa bawat hininga, sa bawat biyaya. Ngayong kasama mo na ang paglakbay na ito, nais kong ipahatid sa iyo ang isang matibay na pangako, isang mensahe ng pagtatapos na nagsisilbing bagong simula. Ang umagang panalangin na ito ang nagbukas ng pinto. At ngayon, habang pinipigilan mo ang hininga ng pag-aalala, hayaan mong bumaba ang kapayapaan ng Diyos sa loob mo. Sa bawat segundo ng dokumentong ito, sa bawat salita na bumagsak sa iyong puso, nakita natin kung paano gumagala ang Diyos sa katahimikan ng iyong sarili. Kumikilos kapag pinili mong sumuko. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, ikaw ay nagtiwala. Ngayon, tinatawagan ka para sa isang hakbang pa, isang hakbang ng paglalayag sa bukas na hindi mo nakikita, ngunit ramdam mo sa loob mo. Ganitong oras ngayon, hindi basta-basta pagwawakas. Ito ang yugto ng pag-aani. Dahil ang panalangin ng umaga, ang direksyon ng Diyos, ang pangako ng kanyang salita, lahat ay nagsisisingaw at magsusulong. Araw na ito ay hindi katulad ng nakaraan dahil may bagong tinig ka na narinig, may bagong loob ka na naitanim. May bagong panata, ikaw ay hindi na langer ng sariling lakas kundi ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Ngunit ang kilig na iyon ng simula, ang gusto mong maramdaman ngayon. Hayaang bumalot sa iyo ang kapangyarihan ng deklarasyon. Ngayon sinasabi ko, Diyos ko, ikaw na ang humahawak. Ang mga bagay na lampas sa iyong abot, ang mga tanong na walang sagot, ang mga pangarap na tila naantala, lahat nila ay nakasunod sa kapangyarihan ng Diyos. At ang presensya niya ngayon ay nakaukit sa puso mo bilang tanda na ikaw ay nasa tamang landas, patungo sa tamang direksyon. Sa paglakad mo ngayon, isipin mo ang ilaw na bumabagsak sa gabi ng iyong pagdududa. Isipin mo ang kamay na humuhugot ng takot mula sa paligid mo. At alalahanin mo ang panalangin ng umaga, ang unang hakbang. Ngayon, ang susunod na hakbang ay ang pagkilos. Hindi pagkilos ng iyong sariling kakayahan, kundi pagkilos ng pananalig na sumusunod sa tinig ng Diyos. May bagong ritmo ang buhay mo ngayon, isang ritmo ng kapayapaan, ng katiyakan, ng direksyon. At sa ritmo na ito ay pumapasok ang katotohanang hindi mo ito gagawin ng mag-isa. Ang bawat araw na darating ay paglalakbay na may kasamang ngalan ng Panginoon. At heto ang totoo, may mga bagay na hindi buhay batay sa ako ay gumagawa, kundi sa ako ang gumagawa sa akin. Kapag sinabing ako ang gumagawa sa iyo, nagbubukas ng isang daan na hindi mo inaakala, nagbubukas ng bagong kapangyarihan at nagbubulusok ang bagong bukas. At ikaw ay nasa puso ng plano niya, hindi isang aksidente, hindi isang kasunod lang. Ito ay pinag-isipan niya at tinawag kang makiisa. Sa sandali na ito, ihinto mo ang pagtanong sa sarili, ano ang susunod? Ano ang gagawin ko? Sa halip, itanong mo, paano ko susundin ang tinig ng Panginoon ngayon? Kasi kapag ang sagot mo ay sumusunod ako, Panginoon, may aksyon ang langit. May kumpas ang Espiritu Santo at ang direksyon ng Diyos ang magsisimula. Magsisimula hindi dahil ikaw ay handa na, kundi dahil Siya ang handang gumawa sa iyo. Mahalagang tandaan mo, ang faith walk mo ngayon ay hindi pagsubok lang. Ito ay pagangat. Ito ay pagtanggap ng higit kaysa sa inaasahan mo. Ito ay paglalakad kasama ang Diyos, hindi paihika, ngunit paalis sa andar ng takot, papunta sa tahanan ng katiyakan. At ang pangako niya sa iyo ngayon ay hindi nakadepende sa bilis ng pagbabago. Nakadepende sa katotohanan ng kanyang salita. Wala kang kailangang harapin ng mag-isa. Wala kang kailangang panindigan nang wala ang kanyang lakas.
at ang panalangin mo ng umaga ay nagsimula ng ganitong bagay. Ngayon, habang tinatapos natin ang sandaling ito, narito ang huling tanong ko sa iyo. Ano ang itatalaga mong pagsunod ngayong araw? Ano ang salitang iyong ilalagay bilang pagpapahayag ng tiwala? Isulat sa comments ang salitang handa ako kung pinili mong lumakad kasama ang Diyos, hindi ayon sa sarili mong plano, kundi ayon sa kanyang direksyon. Sabi rin namin sa Pilipinas, Amen po, kaya aminin natin ito sa mga comments. At kung naramdaman mo na ang panalangin ng umaga at mensahe ng pananalig ay nagpapasigla sa puso mo, mag-subscribe ka na, pindutin ang notification bell at i-click ang video na makikita sa screen para sa susunod na kabanata ng iyong spiritual na paglalakbay. Ang Diyos ay kumikilos ngayon, huwag kang mahuli.